kundi an adult human female. At ano ba ang mga ginampanan ng babae at ano ang dapat nating gampanan? At kaakibat po nito pag-iingat kasi sa natural, ang unang babae na nilikha ng Diyos, bagsak. Amen. Si Eva. Siya ang nagdala sa kapahamakan, buong mundo. Babae, hindi po lalaki. Babae ang naging daan ng pagbagsak. Nagkaroon ng kamatayan ang tao dahil kay Eva. So ang babae po, kung titingnan natin, kamatayan. Kapag walang pag-iingat, tulad ni Eva, hindi nag-ingat, hindi siya nanatili doon sa salita ng Diyos, bagsak. Kaya, dapat maingat po ang tao. Dahil, ang babae po, sa natural si Eva. Pero, ang babae po ngayon, hindi po lamang babae. Kasi tinatawag po ang babae ngayon na church or believers. Amen. At kung hindi po mag-iingat tulad ni Eva, ang bawat isa, kasi tayo rin po ay babae kasi tinatawag na tayong bride at wife. Kasama tayo doon sa wife. Spiritual nga lang. Kasi pag natural, ay magkasamang nagpo-produce ng tao yun, mga anak. Pero dito, ang pinoproduce po natin yung karakter natin. Kung ikaw ay asawa ni Lord, tayo ay asawa ni Lord, ang anak mo, karakter mo. Karakter ng Holy Ghost. Amen. So, mamaya po ay una nating tatalakay muna yung spiritual bago tayo pupunta sa natural para makita ng natural woman at ng spiritual woman dahil kanina ang ating Sunday school ay overcomer. Paano tayo mag-overcome? Amen. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Revelation 17 mula sa 1. Okay, so sabi po rito, and there came one of the 7 angels which had the 7 vials and talked with me, saying unto me, come hither, I will show unto thee the judgment of the great war. Yung war po dito, patutot, babae ito. Pero hindi po lamang ito babaeng natural. Iglesia po ito. Okay? At ano ang ginagawa ng patutot na ito? Dakilang patut, sabi niya, that seated upon many waters. Nakaupo daw sa maraming tubig. Paano mo maupuan ang tubig? Pero anong kahulugan ng tubig na ito? Tuloy natin. With whom the kings of the earth have committed fornication. So itong patutot na ito, sabi, ay maraming mga hari na nakipagpangalunya, nakiapid sa patutot na ito. So ibig sabihin, itong patutot na ito, marami itong kaalyado na mga bansa o mga hari. Sabi niya, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet, another woman. Pero itong unang binanggit na woman ay isang patutot. At dito, another woman. Hindi po lamang ito babae, Sabi rito, and I saw a woman sit upon a scarlet. Ngayon po yung scarlet. Ano po yung scarlet? Ito, scarlet ito, di ba? Ito. Ito po ay uniform ng mga cardinal or pope. Itong kulay na ito. So ito nakita ni John na nakaupo. Sabi rito, scarlet-colored beast, full of names of blasphemy. Alam natin wala namang ibang relihiyon na punong-puno ng blasphemy, yung relihiyon na yan. Nandyan yung sabi nung yung pangalan doon sa trono ng Pope, Vicarious Filidae.
anong kahulugan? Instead of the Son of God. So, ibig sabihin, sila yung kapalit ni Kristo. Pag siya'y umupo doon sa trono ng ang kahalintulad nun, siya yung Kristo. Amen. Pero alam natin na ang Kristo tumatahan sa puso, hindi doon sa trono. Ang trono ni Lord, tao. So pag doon, inangkin mo na ikaw si Kristo, na wala naman si Kristo sa puso mo, blasphemy po yan. Sabi rito. Having 7 heads and 10 horns. So ito pong 7 heads, hindi rin po ito tao. Mga power ito, mga bansa itong makapangyarihan. Dahil yung horns, power. And the woman was arrayed in purple and scarlet. Ayun, color. So, alam na natin to. Baka ikaw yan, pastor, naka-violet ka. Hindi ako ito, dahil si Kristo nandito sa akin. And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornication. And upon the forehead was name written, Mystery, Babylon, the Great, the mother of harlots. Ayun, babae, di ba? Pero hindi po ito natural na babae. And abominations of the earth. Isa po itong relihiyon na darating po ang araw, ito po ang hahawak. Kung paanong si Eva ay naging daan ng pagbagsak ng buong sangkatauhan, ito ring babaeng ito rin ang magbabagsak sa tao sa ating panahon. Dahil sinabi ng propeta, diyan sa Amerika, kung ito po ay naganap na, or hindi pa, pero wala pa pong naging presidente diyan na babae. Ang sabi po ng isa sa last prophecy ng prophet, na ang Amerika magkakaroon diyan ng isang leader, babae. So, ewan ko kung ito, kasi kung babaeng spiritual, relihiyon, si Kennedy yun. Matagal na yun, 1960s. Kung iyon siya yun. Pero meron, ako'y naniniwala, meron pa diyang mananalo sa Amerika, babae. At pag yan umupo na, end of the world yan. Amen? Mother of harlots and abomination of the earth. And I saw the woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration. And the angel said unto me, Wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman and of the beast that carried her, which had the 7 heads and 10 horns. Okay. The beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition. And they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was and is not, and yet is. And here is the mind which hath wisdom. So kaya nga, kailangan tayo mapagbantay din tayo, kasi ito pong mga, lalo na itong revelation, karamihan po sa mensahe dito ay parang parable. Mga symbols. Sabi niya, ano po sabi rito? The 7 heads are 7 mountains. At alam natin, itong 7 mountains na ito ay mga under po ito ng Roma. Mga bansa po ito. On which the woman seated. And there are 7 kings. 5 are fallen, and 1 is, and the other is not yet come. And when he cometh, he must continue a short space. So alam natin, mga kapatid, na ito pong last hour na mangyayari, pag upo ng Antichrist, hindi po yun magtatagal. Kasi ang sabi ng prophet, bubumbahin ng Russia ang Vatican. Kasi sa Vatican po, itong beast na ito, sabi ng prophet, bubumbahin ito in within 1 hour, sabog yung Vatican na yan. Amen? And the beast that was and is not, even he is the 8th and is of the 7,
and goeth into perdition. And the 10 horns which thou sawest are 10 kings, which have received no kingdom as yet, but receive power. So ito pong nakita ni John na 10 horns ay mga taong hindi naman sila naging hari, pero may power sila. Halimbawa, dito sa Pilipinas muna. Sa Pilipinas po, ang hari dito si Marcos. Amen. Pero may mga tao dito sa Pilipinas na makapangyarihan, tulad ni Soto, Romaldes. Siko. May mga power yan. Pero hindi sila hari. The same kasi mayroong mga membro ang, katulad po ng World Health Organization, isa yan sa lumalakad para ang vaccine, maipuwersa itong i-vaccine sa tao. Na ang layunin ng mga bakuna na yan ay magbawas ng tao. Kasi noon pa, sabi ko nga sa inyo, nasa Bicol kami ni Jackie noon, year 2000, plano na noon nila ng Antichrist, magbawas ng 2 billion. Okay, so ngayon, ang bakuna na ginawa nila noong pandemic, hindi po lahat pang patay. Kaya yung mga nagpabakuna noon na hindi pang patay ang naibakuna, maswerte sila. Pero marami po ang nabakunahan ng pampatay. Kaya nga ang dami pong namatay sa bakuna. Pero ngayon, ang bakunahan ngayon, baka puro pang patay na. Kaya kung gusto niyo madali ang buhay niyo, magpabakuna na kayo. Kasi iyan po ang plano ng mga antikristo, magbawas ng tao. At bakit magbabawas? Sobra-sobra na kasi ang tao. Kita niyo ang mundo ngayon, punong-puno na. Wala nang mapuntahan ang tao. Sabi rito, these have one mind, and shall give their power and strength unto the beast. So, alam natin, ang beast dito, yung pinakapuno ng Antichrist. So, itong mga alyadong ito, maglilingkod po ito sa beast. Aalyansa sila kasi ito po ang pinaka-powerful na tao sa buong mundo na. Magdidikta ito sa kung ano ang gusto niyang gawin. Kaya ang sabi ko sa inyo, itong sa ngayon, itong mga nagnakaw sa gobyerno, magagamit pa nila ang pera. May araw po, hindi na nila yan magagamit. Kaya sayang lang yung pagkurakot nila. Amen. Magiging limitado, pati ang lahat ng tao limitado ang kung ano lang halimbawa sinabi ng pinakagobyerno, ang gagastusin nyo lang sa araw na ito, tigpa 500. Hindi mo naman kahit milyones ang pera mo, hindi mo po magagastos. Limitado na. At ang isang plano nila, lahat ng tao walang pagmamay-ari. Gobyerno ang may-ari. So ikaw, halimbawa, ang lawak ng lupa mo, hindi na yan sa'yo. Kaya nga, sayang lang yung mga nag-ipon. Kasi sa araw na yon, ang may-ari ng lahat, Antikristo. Kaya kung mayroong kang pera ngayon, gamitin mo na yan dahil may araw, limitado mo na lang. Halimbawa, may 1 million ka. Sabi ng gobyerno, 500 lang araw-araw ang gagastos mo. O paano mo magastos ang milyon mo? Amen. So kaya nga, maging matalino po tayo sa panahong ito. Okay, sabi niya? 14, ito na yung binasa ko kanina. This shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for he is Lord of lords and King of kings. And they that are with him are called and chosen and faithful. So kung ikaw ito, overcomer ka. Ayan. And he said unto me, the waters thou sowest, where the war seated, are people. So yung water pala dito, mga tao, na kinauupuan nung patutot. Yung beast. So, ibig sabihin, buong mundo kasi, hawak niya. Sabi niya, kasi many waters ang, sabi niya, where the war seated
are peoples, and multitudes, and nations, and tongues. And the 10 horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the war, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn with fire. Ayon, Russia, bubumbayin po yan na Vatican. May araw yan. At sabi ng prophet, sa isang iglap, in 1 hour, durog po yung Vatican na yan. Amen. So ang Russia po ay although communism, pero sabi ng prophet, isang tool, instrumento ng Diyos para sirain ang Antikristo. Kaya nga may papel na ginagampanan din ng Russia. Kaya wag tayong mag-ano sa Russia na dahil communist. Pero sabi ng prophet, isa yang tool or instrumento ng Diyos sa pagdurog ng Vatican. Okay? Now, sabi rito. For God hath put in their hearts to fulfill His will and to agree and give their kingdom unto the beast until the words of God shall be fulfilled. Okay, now. Dito po tayo sa propeta. Ito po yung spiritual woman. Amen. Punta tayo dito sa atin, kababaihan. Ano po ang sabi ng propeta patungkol sa inyong mga babae? Sabi po rito sa aking note. Believest thou this? Prophet po ito. Sa prophet na tayo. Okay. Dito na sa atin ito, mga babae. It's a shame the way that Christian women dress and allow their young girls. So tayo, sabagay, wala naman dito sa atin yan, na bukod sa tayo'y nagsusuot na ng hindi tama, hinahayaan natin ang mga anak natin na magsuot ng hindi tama. So kapag tayo may ganong klaseng magulang na hinahayaan mo ang anak mo magsuot ng hindi dapat isuot, ikaw po ang may kasalanan yan. Amen. So sabi dito, and things to dress out on the streets, I tell you. They tell me that the way Adam and Eve realized they were naked. So si Adan mismo ay nasumpungan nila dahil dati naman silang hubad. Pero sa oras nung sila'y nagkasala, naramdaman nilang hubad na sila. Bakit? May sinuway sila. So sa Diyos, kapag may sinusuway ka, hubad ka sa Kanya harapan. Amen? Adam and Eve realized they were naked because they ate apples. Sabi niyang, ang iyon ang alam ng tao. Kumain sila ng mansanas. Kaya huwag kayong bibili mansanas. If eating apples caused women to know that they were naked, it's time to pass the apple again. That's right. Kung ang kasalanan apple, amen. Paano tayo magkasala sa apple? Kung kakain tayo ng mansanas, hubad na pala tayo noon. Pero hindi po alam natin hindi mansanas ang kasalanan nila. Okay. Now, here we have no continuing city. If anything I respect in a woman, ano yun? Is being true. Yung karespe-respetong babae, yung totoong babae, at tunay na babae. Ibig sabihin, ito yung natagpuan niyang tamang asawa. I don't care if she's any colored, negro man ito, eta man ito, inchik man ito, hapon man ito, o anuman ang kanyang lahi, hindi yun problema. Ang mahalaga, yung karespe-respetong babae. Hindi ito makukuha sa pagandahan. Kasi maraming maganda, hindi naman karespe-respeto.
Maliban doon sa yung nagtanong. Kung ikaw anyang pamimiliin, anong gusto mong mapangasawa? Pangit na maganda ugali? O maganda, pangit ang ugali? Alin daw sa dalawa? Yung isa naman, ay ako, yung maganda kahit pangit ang ugali. Yung iba, yung niyang pangit, basta maganda ugali. Ako basta yan, maganda. Kahit pangit ang ugali. Bakit yun na napili mo? Kasi ang ugali, mababago. Yung mukha, hindi na. Sabi dito. She's a real lady. She deserves the highest of respect. So mayroon talagang babaeng ka-respeto. God knows that. Well, I always had my opinion about cigarette smoking. Ito. Wala naman dito yan. Woman. And I haven't changed it yet. It's the most lowest, immoralist. So kapag pala ang babae nagsisigarilyo, pinakamababang uring babae yan. Pero how about, kasi kanina nabanggit natin, ang babae ay church. Kasama ang lalaki diyan. So kapag nagsisigarilyo ka, ikaw ang pinakamababa na uri ng tao sa lupa. Mababa ka pa sa baboy. Dahil ang baboy, at least nalilinis. Amen. Sabi rito, I always had my opinion of a cigarette-smoking woman, and I haven't changed it yet. It's the most lowest, immoralist, degrading thing that a woman can do. I'm not here to preach the gospel in that manner. Your preacher will do that. But woman, if you do smoke, ano nga yung woman? Church. So kaya, kasama ka rito. Kapag nagsisigarilyo ka, pinakaluwis ka. But woman, if you do smoke, for mercy's sake, get away from it. Iwanan nyo na yan. Paano naman, pastor naman? Nasa laman tayo. Libangan ko ito. Katulad nung nag-preach ako ng about Abraham doon sa Alaminos. Na sabi ko, si Abraham, nung sabihin ng Diyos na i-offer mo, ialay mo ang anak mo, sumunod si Abraham. Tayo kako dito. Sino sa inyo ang kaya niyang ialay ang anak niya? May sumagot. Ako, pastor, kaya ko. Kaya mo? O, pastor, kaya kong ialay ang anak ko. Kung ganun ka ko, kaya mo ring ialay ang sigarilyo mo kay Lord. Ay, wag yun, pastor. Yun lang libangan ko. Hindi mo kaya mong ialay ang anak mo. Yung sigarilyo, hindi mo ialay. Hindi mo i-surrender. Isang kasinungalingan yun. Amen? Sabi dito, get away from it. How cheap it looks in a woman that will smoke a cigarette. Napakamura mo. Napakababa mo ang pagsisigarilyo pala. Pinakamababang uri. Kaya kung ikaw nagsisigarilyo, inilagay mo ang sarili mo sa pinakamababang uring tao o believer. At saka hindi ka naman believer. Dahil gawain po yan, sabi kanina ng mensahe ni Brother Gerald, unbelief. Kaya mo nagagawa yan kasi unbeliever ka. So ang trabaho yan, trabaho po yan ng unbeliever. It's the cheapest thing. I'd rather see her drunk. Mabuti pa niyang makita ko na lang lasing yan. Ay, di maganda pala maglasing. Sa iyo, maganda. Pero kung sa akin, mababatukan kita. Show us the Father. 47. And listen, woman. Sino yung woman? Church. You who think because you got your name on the church,
Kayuhan niyang nag-iisip na dahil nakasulat na ang pangalan niyo sa church, membro na kayo ng church, nandyan na kayo sa bukid. Huwag daw natin itong ipagmalaki. It's all right. Ito, pakinggan niyo ito. The Virgin Mary was with them. Si Virgin Mary, noong pong Pentecost, 120 sila. Nag-undergo si Mary. Ano ang kailangang undergo ni Mary? Pakinggan nyo. Si Mary po ito, nanay ni Jesus. Anong in-undergo niya? The Virgin Mary was with them. Bali 120 sila. Acting like a drunk woman. Bakit acting like a drunk woman? Kasi napuspos sila lahat ng Holy Ghost. Kapag kapuspos ka po ng Holy Ghost, para kang lasing. Kaya nga tingnan niyo po, alam niyo ba ang mga lasing? Sa natural? Kapag hindi pa po yan lasing, isang tagay pa lang yan, kuripot po yan. Tama? Pag lasing na yan, mangungutang pa yan, ubos ang laman ng bulsa, mangungutang pa kasi lasing na. Kaya nga ang mga lasing sa espiritu, bukas po ang kamay niyan. Hello? Pero pag hindi ka pa lasing, sarado ang kamay. Sabi rito, pakinggan niyo po ito. And if God would not permit the Mother of God to come into heaven without receiving the Holy Ghost, how are you going to go in anything less than that? Si Maria nga, nanay pa ni Jesus, hindi papayagan ng Diyos na makapasok sa langit hanggat hindi siya nakatanggap ng Holy Ghost. Sino tayo? Si Maria na yon. Kaya si Maria, sumabay siya doon sa upper room. Kailangan din niya makatanggap ng Holy Ghost dahil iyon ang permit para makapasok sa langit, Holy Ghost. Ayun, tanong tayo. Meron na? Dahil kung meron kang Holy Ghost, dapat lasing ka na rin. Tingnan niyo lasing, kahit anong ipagawa mo. Noon, siya rin ako sa nauto noon . Paglasing na, yung unang dadaan, suntukin natin. Sunod-sunuran ka. Bakit? Lasing ka . So paglasing ka sa Holy Ghost, sunod-sunuran ka sa salita ng Diyos. Hindi mo yan matatanggihan. Lasing na ba tayo? Sunod-sunuran ka na sa Panginoon. Ayan. Question and answer on Genesis 49. Ayan. And when you see a woman acting like a man, wala niyan dito. She's got out of her place. Bakit? Hindi mo trabaho, hindi trabaho ng babae ang mag-asa lalaki. You see, in the beginning, all right. She's supposed, I think it's a shame that woman has lost their dainty, feminist place. Kasi ibig sabihin, kung babae ka, magpakababae ka. It's a disgrace, I tell you. It's, I'm going to say this. Now, I'm not talking about you women here, but of course, if it hurts, it just does. But look, let me ask you something. It used to be that women was so feminist till a man would go to talking to them and they'll brush. What is brushing? Anyhow, I haven't seen it in so long I wouldn't even know what it was. If some woman blushed, they haven't got any of that dignity anymore. So yung pong kapag mag-asal kayo ng lalaki, nawawala ang dignidad ninyong mga babae. Kasi po, tingnan nyo, sa panahon po nila, Brother Branham, ang babae po sa bahay lang yan. Ako inabot ko na po yan.
na ang kababaihan noon, inabot ko yung ang mga palda nila, Pilipina po yan, ha? May manggas ang mga damit. Ha? Ngayon, ang karamihan dyan sa minsan sumakay ka sa jeep, ang mga babae, ang palda, pag upo sa jeep, hello. Kaya nga maging sa damit, mga kapatid, mag-ingat kayo. Bakit? Kasi sabi po ng prophet, at sinabi ni Lord, kapag ang tao nagkaroon ng pagnanasa dahil katitingin sa iyo, nagsiping na kayo sa mata ng Diyos. So, paano pa yan kung ang suot mo, nakashort, tapos, hapit, so ang mga tao pinagpipistahan ka. At sa paningin ng Diyos, nagsisiping na kayong dalawa. Kaya pagdating ng araw, si ganito, pula na. Ang kaso nito, adultery. Sabi mo, Lord, paano ko nagkaroon ng kasong adultery? Yung asawa ko lang ang nakasiping sa akin. Nung ikaw ay tinititigan ng mga kalalakihan, nagsisiping na kayo noon. Sa mata ng Diyos yun. Kaya ingat po tayo sa mga binibihis natin. Sabi niya, this woman working in these public plants, this young married woman with a bunch of little kids, they got babysitters taking care of their baby. Ayan. So may mga babae na hindi sila nanay. Pag may mga anak sila, kukuha ng tagapag-alaga. Pero dapat pala ang nag-aalaga, nanay. Hello? Kaya kung kayong mga nag-iisip mag-asawa, mag-aanak kayo, baka kay pastor nyo ipalaga niya ang mga asawa nyo. Nanay ang mag-aalaga niyan. They got babysitters taking care of their babies. They work in these public places. Nagtatrabaho. Maganda, may trabaho. Pero hindi po yan trabaho ng babae. Ang trabaho ng babae sa bahay, mag-alaga ng mga anak. There was two of them standing there when they got laid off at their public work, said, don't worry. Okay. All such are hour of prostitution at hand. Sure, the devil has done told them that they're the boss of the house. Yung pong pagiging boss sa bahay, sumunod na kayo kay Satanas. Ang pagiging hari sa bahay ng babae, dikta po yan ni Satanas. Kaya kung ang naghari sa bahay, babae, ang boss mo si Satanas. Sumusunod ka sa dikta ni Satanas na ikaw ang maghari sa... Bakit? Ang sabi ng Biblia, kaya nga si Abraham, ang tawag sa kanya ni Sarah, Lord, ganon kalaki ang respeto ni Sarah kay Abraham. Kasi hindi po nagkasala ang lalaki. Babae ang nagdala ng kasalanan sa buong daigdig. Kaya kung ang babae ang siyang naghahari sa bahay, out of place, wala ka na sa tama. Amen. So sabi niya, the devil has not told them that they are the boss of the house. They will make their own money. Nagtatrabaho nga sila. They will do what they wish to. Kung ano ang gusto ng babae, siya ang nasusunod. Ang nagdidesisyon, babae. Wala po yan sa Bible. Amen. Dapat mag-usap at kung ano ang tama, yun ang gawin. Pero karamihan sa mga tahanan, may mga tahanan ngayon, na kahit mali, basta siya, ito ang gusto ko. Wala nang karapatan yung lalaki. Siya ang may karapatan, lahat. They will do what they wish to, and you get it out of them. Amen. The invasion of the United States. Yan. Sabi po rito ng prophet,
There's only one thing can get it out of them. Paano? That's the altar. Huh? Before Jesus Christ, an old-fashioned, tear-stream religion that will break their hearts and tear them to pieces and make them what they ought to be. Prayer. Sabi ko nga sa inyo nung Friday, ang bago mo maakyat ang capstone, lahat yon by faith. At ang isang mananampalataya po, puspos yan sa prayer. Amen. Dahil ako sa aking kasi sabi po ng Mark 16, verse 17, lahat ng mananampalataya may tanda, at ang tanda na yun, kapangyarihan, power. Pero, sa aking karanasan mga kapatid, natanggap ko ito nung lagi po ako nagpapasting. Prayer. Dahil, hindi ka magkakaroon ng power na hindi ka nagpipray. Kumbaga, iyon ang charger. Anong mang bagay, cellphone, kung hindi mo yun i-charge, hindi mo yun magamit, lalo na itong sasakyan. Kung walang baterya, hindi po yun aandar. Okay? So, prayer. He swore by himself. There's a lot of women here. And the woman is a marvelous thing. If God could have give a man anything better than a woman, He would have done so. But He gave a woman. So, ang babae po, bukod sa salvation, ito ang dakilang regalo ng Diyos. Kasi nung si Adan po ay nilikha ng Diyos, ay sabi mismo ng Diyos, hindi maganda na ang tao ay nag-iisa. Ibig sabihin, si Adan, kung mag-isa lang siya doon sa Eden, hindi maganda. So nagregalo ang Diyos kay Adan. At ang regalo ng Diyos kay Adan, galing mismo sa sarili niya. Yung tadyang. Para Para mayroong katuwang si Adan. So sa atin, hindi ko po sinasabing yung mga balo ay mag-asawa na. Pero kung gusto, pwede naman. Kasi hindi raw pwedeng walang kasama eh. Hindi raw maganda ang nag-iisa. So, bilang nag-iisa ang tao, naglikha ang Diyos ng kasama. So, kung ikaw ay may asawa, si Lord ang nagbigay sa iyo niyan para katuwang. Hindi punching bag. Kasi may mga lalaki na ginawang punching bag yung asawa. Ginawang basahan. Ang lalaki, mahalin ang asawa. Amen. Yung babae, katuwang ng lalaki. So, sabi rito, but this is a woman's world. Amerika pa yon sinasabi niya. Yung Amerika, sabi rito, she is running the whole thing. Not you house mothers here, but I mean out in the world. So yung mga makamundong babae. Let's say, let some little striptease out in the Hollywood. Starts to cut her hair. Some woman, watch all the girls cut their hair the same way. Yung pagpapuputol ng mga kapatid. Kasi may inoobserbahan po ako eh. Dumadalo dito. Mula nung dumalo dito, ang buhok niya ganun nakahaba. Hindi ata tumutubo. Hello? Ikaw ba yon? Hindi humahaba ang buhok? Anong ginagawa mo? Bakit hindi humahaba yan? Mabigat pong inaano ng Bible ang magbawas ang babae ng buhok. Kung ikaw yon, ayusin mo na. Dito sa ito, itong ulap na ito, bakit white?
Kasi naka-all white po dyan ang tao. Mga tao ito, mga angels. And dito nga ako. Saan ka rito? Ha? Mayroon sa inyo nandito. Hello. Naka-all white yan. At wala sa langit na babae na maikli ang buhok. Amen. Kaya pati anak ninyo, huwag niyong babawasan ng buhok niyang pagbabae yan. Mga simple lang yan, pero magiging delikado ang isang sumasampalataya na hindi sumusunod. Sabi niya, or they start some fad in dress and watch all the girls do the same thing. Christians and all so-called. That's right, it's a woman's world. Pangmundo po yan. At itong daigdig daw na ito, sa mundo ito. Ha? You notice, they paint the pictures of an angel woman. Oh, meron bang angel na woman? There is not such a thing. May mga nagpe-painting angel, babae. Walaan niyang babae na anghel. Show me one place in the scripture. Every angel is man. Wala pong babae na angel. Ang angel lang na babae dito, si angel. Pero lahat po ng angel sa langit, lalaki. Not woman. Woman. Angel, woman, Mother Mary's, and all these things like that. There is no such a thing. Find one place in the scripture where it ever said there was a woman angel. It's always he. Michael, Gabriel, he drew his sword. It's always he. Ano yung he? Woman. Woman was made for man. So, ibig sabihin, hindi ginawa si Adan para kay Eva. Ginawa si Eva para kay Adan. Nilikha kayong babae para sa amin. Hindi kami nilikha para sa inyo. Sabi dito. Woman was made for man, not man for woman. Sure. But okay. That's just what the devil took. Kasi tingnan nyo, ang tinukso ni Satanas sa Eden, hindi si Adan. Alam kasi ni Diablo, hindi niya kaya si Adan. Kaya ang inano niya, si Eva. Bakit kaya? That's just what the devil took the woman in the Garden of Eden for his instrument. So ang babae pala, kaya ito ang pinili ni Satanas, gagamitin niyang instrumento. Saan kaya gagamitin yung instrumento? He's still using her hanggang ngayon. Babae. Not the converted. The woman that's a Christian and a good woman is the best thing that a man could find outside of salvation. But one that ain't no good is the worst thing he could find. So, kung babaeng matino, mapalad ang lalaki na ang asawa niya matino. Amen? Pero kung hindi, hindi na magiging mabuting asawa. At sabi rin, the worst thing he could find. Amen? So, yun ang pinakamalas mo kapag ka ang asawang natagpuan mo, loko-loko. Amen? Jehovah Jireh. Poor little Isaac, he looks at him. He loves him. But I can't look at that. I got to think of obeying of God. So he couldn't tell Sarah, the ladies are the weaker vessel. Ano raw po ang babae? Weaker vessel. So sometimes you have to watch
So I can tell Sarah, oh, she wouldn't understand. So, kasi tingnan niyo po si kung bakit nasabi ito ng prophet. Nung marinig, kasi nandoon sa pintuan si Sarah, naririnig niya yung pangako ng Diyos kay Abraham na magkakaroon kayo ng anak. Magkakaroon ka, bibigyan kita, Abraham, ng anak. Narinig ni Sarah yun. Eh ngayon, ilang buwan na, taon na yata, wala pa rin. Nagdesisyon si Sarah. Sabi ni Sarah doon sa alipin niya si Hagar, Abraham, sipingan mo na lang itong alipin ko, si Hagar, para matupad na yung pangako ng Diyos na magkaanak ka. So si Sarah, apurado na magkaroon na ng anak na kahit na sumiping si Abraham sa ibang babae, basta matupad na yung pangako, na hindi niya alam na ang pangako ng Diyos, anak mismo ni Sarah. So, kasi yan po ang ng karamihan sa babae, mahina. Lalo sa pananampalataya. Tingnan niyo ang babae, itsihan niyo ng daga. Huwag ng daga, bulati lang. Palagay niyo, ano ang reaksyon ng babae? Bulati lang yun, magsisisigaw na. So, weaker, mahina ang babae. Kaya kung ang lalaki hindi malakas, kaya dapat sa lalaki, maging malakas ang pananampalataya mo. Bakit? Sa'yo sasandal ang pamilya mo. Ngayon, kung ikaw nervyoso ka rin, lahat na kayo puro nervyoso dyan sa bahay. Amen. So, weaker po ang babae. Kaya dapat ang lalaki malakas. Sabi niya, she disbelieved. Sarah never was too strong anyhow in the faith because she lacked. Kulang si Sarah sa pananampalataya. She disbelieved the promise, but Abraham held her because the man and woman are one. The woman could not be saved in the Old Testament only by the man. Sa Old Testament, wala pong maliligtas na babae. Maliligtas sila dahil sa lalaki. Kasi, bakit hindi? Kasi ang salvation noong panahon sa Old Testament, kailangan matuli. Ang mga tinawag ng Diyos noon, tuli. Wala naman tinutuli na babae. Paano maligtas yan? Pero kung mapangasawa niyan, believer, maliligtas yan. Amen. So sabi rito, the woman could not be saved in the Old Testament only by the man because it was circumcision. Ayun. And she had to be joined to her husband in order to receive it. But in the last days, ngayon to, ano ngayon? God's poured out His Spirit. So bawat isa sa atin, babae man o lalaki, kapag ikaw ay predestinado, tatanggap ka ng banal na Espiritu. And the women are circumcised in the heart, just like the man. So, magkapareho na po ngayon. Kasi ang circumcision ngayon, hindi po sa natural. Ang circumcision ngayon, kapag ang babae nakatanggap din, katulad ni Maria, nakatanggap ng Holy Ghost, may permit na siyang makapasok sa langit. So, ibig sabihin, kahit pala si Maria, kung hindi nakatanggap ng Holy Ghost, delikado rin siya. So, kaya nga, ang pinaka magandang mangyari sa lahat, tanggapin mo rin ang Holy Ghost. Katulad ni Maria, natanggap niya ang banal na Espiritu. At sabi doon kanina, si Maria naging lasing din nung matanggap niya ang Holy Ghost. Teaching on Moses. Maganda ito. Now, there's nothing any sweeter on earth. Ano yun? That we know of than a real, genuine mother. Yan pala ang pinaka maganda na nangyari sa isang tahanan. Yung ang nanay dyan, genuine.
Ha? God bless her gallant soul. A real mother. But we got so many substitutes today. That's called mother. That's not mother. Bakit? Ha? They are just women who have children. So iba ang mother sa babae lang. Ha? Kasi, sabi rito, they are just women who have children. Isa lang silang babae na may anak, mga anak. But not a mother. Ha? Mother nga sila, pero hindi mother. Ha? Parang sabi ni Brother Fidel, natutulog ako. Hindi ako makatulog. Nanay lang sila. Pero hindi sila tunay na nanay. Sabi rito. An old-fashioned mother is one, sino yun? Who cares for her family. Yun pala ang tunay na nanay. Inaalagaan ang pamilya. Ako hindi ko pinagmamalaki si Jackie. Pag nakita ni Jackie na medyo anong pakiramdam ko, nandiyan na yan. Kung ano-ano ang binibili niyan. Hello? Tinitingnan ang mga anak namin, asikaso yan. Bukod sa bahay pa. Iyan daw ang mother, hindi yung kung saan-saan pumupunta. Kundi ang mother, inaalagaan ang pamilya. Ako, hindi ko inano si Jackie pero iyan po ang kanyang ginagampanan sa amin. Lahat kami, pati ako. Sabi rito, an old-fashioned mother is one who cares for her family and don't lay out to these lunges and dances, chismisan, punta sa kapitbahay, and all right long, smoking, drinking, come in. She don't deserve that sacred name of, sagrado pala ang salitang mother. Kung ang mother labas ng labas, hindi siya karapat-dapat tawaging mother. Dahil ang mother, pambahay po yan. Amen. Sabi niya, she don't deserve that sacred name of mother. She's just a woman. Naging babae lang siya, pero hindi siya mother. Dahil ang mother, inaalagaan niya ang pamilya. Kaya kung hindi ka na marunong mag-alaga sa pamilya mo, umpisan mo na para matawag kang nanay. Okay? That's all. That's raising a child, but not a mother. Ayan, basta anak siya, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, pito. Basta parang mga pusa dyan. Pusa namin sa likod. Anak lang ng anak. Pag lumalaki-laki lang ang anak, ay hindi yan anak. Mas yung mga sisiyo namin dyan, sa umpisa lang, alagaan niya ang mga sisiyo. Pag lumaki-laki na, tutukay na. Amen. Ganyan po ang taong basta lang ng anak. Ang nanay, inaalagaan ang pamilya. Amen? Sabi. She's just a woman. That's all. That's raising a child. But not a mother. Because mother has got a different meaning to it. Iba po ang kahulugan talaga ng mother. Amen? Teaching on Moses Oli. I think that a mother should be respected every day. The same. Kasi, basahin ko muna ito. That's right, a real mother. But this day, they call Mother's Day. May araw ng mga mother. Is nothing in the world but a big commercial nonsense. Ang Mother's Day. Pero hindi ko sinasabing masama. Pero ang Mother's Day, every day. Hindi yung taunan. Sabi nito, they call Mother's Day is nothing in the world but a big commercial nonsense. Kasi nga, pag Mother's Day, pupunta daw sa sa Mangpiping,
Mother's Day raw yun. Oh, Mother's Day naman. Punta tayo sa ganito. Oy, mag-beach tayo. Commercialism. Amen, sabi ng prophet. A big commercial nonsense. Walang kabuluhan. Just to drain people for money. Gastos. Although walang masama. Kung ako, i-treat niyo ako Father's Day. Okay lang sa akin. Pero wala palang kabuluhan yan. Kasi sabi rito, mother should be respected every day. Ang nanay. O kayong mga anak, ang respeto po, yung pagsunod nyo sa mother nyo. Pero kung inuutos siya, alam mo, nag-cellphone ako, utos. Wala kang respeto sa magulang. Okay. Sabi rito. Just to drain people for money. And it's a disgrace to mother. A Mother's Day for once a year. So, ang Mother's Day, once a year lang yun. Well, we don't go to see her. Ito pa, kasi may ganito po. Pag maraming magulang, mga anak, na noong buhay pa ang nanay, hindi maalala. Hindi man lang mahalikan sa pisngi. Noong inatay la, ano yun? Inatay, andyan na, bibiling magandang kamaong, mga bulaklak, ang daming tapos iiyak. Nung buhay pa, wala lang. Dapat habang buhay pa, mahalin nyo na ang magulang nyo. Hello? Kasi may mga ganyang anak. Naggastos, nung patay na. Ano, bulaklak, maamoy yan man kay. Habang nabubuhay pa ang nanay, dapat minamahal yan. Kasi ang laki ng ginagampanan ng nanay. Kasi sabi nga kanina, ang pinaka-the best na regalo ng Diyos sa isang lalaki, yung asawa niya. Tingnan niyo ang kabutihan ng Diyos. Halimbawa, bakit tinatawag na ang tatay o nanay regalo sa anak? Regalo ng Diyos yan sa inyo, ang magulang. Bakit? Kung walang magulang na mag-aaruga sa inyo, saan kayo pupulutin kung walang mag-aalaga? So, regalo ng Diyos ang magulang. At ang anak, ganun din. Regalo din. Bakit? Tatanda ang magulang. So, may binigay ng Diyos yung mga anak para pagtanda ng magulang, mayroon ding mag-aasikaso. May nakita ako sa YouTube, yung tatay, yung dalawang anak, sinubuan ng malaking kanin yung bibig ng tatay nila. Pinalayas. Anong klaseng mga anak to? Pinagtulungan ng magkapatid yung tatay nila. Pinalaya. Hindi po yan ang anak. Ang anak, kaya ikaw ibinigay ng Diyos na regalo sa tatay at nanay mo para pagtanda niyan, may mag-aasikaso rin sa kanila. Kasi ang laki ng hirap niya sa inyo. Pagkatapos gaganunin mo. At alam niyo, may nabasa rin akong bawat patak ng luha ng nanay, kawawa ang anak. Pinapaiyak mo nanay mo, humanda ka. Meron ba sa inyo dyan? Maski asawa, pinapaiyak ang asawa. Pag may hindi na gusto, magwawala. Kaya yung asawa nanginginig sa takot. Amen. Regalo po yan, asawa. Regalo ng Diyos yan. Tapos hindi mo maibig. Hello? So sa tahanan, ano man ang binigay sa iyo ni Lord yan, kay Lord galing yan. Nasa iyo na yan kung anong klaseng pagsisinop ang gagawin mo. Pero lahat yan, regalo ng Diyos sa iyo yan. Na magiging katuwang mo.
Anak man o asawa, katuwang yan. Dahil tatanda ang magulang, o sino mag-aasikaso dyan? O, wala namang mabuti. Sabi ko nga sa inyo, kung ang taon, halimbawa, 76 ka ngayon, next year 75 na, another next year 74. Maganda kung ganon. Ay wala. 76, 77 na ang susunod yan. Wala na pong babata. Amen. So kaya nga, lahat yan, pinagsama-sama ni Lord yan para magkakatuwang. So tayo, bakit natin pinag-aral ang ating mga anak? Para pagdating din ng araw, maging maganda ang bukas nila at makatuwang din natin. Amen. Kaya nga sabi ko sa inyo, dalhin niyo ang mga anak niyo lagi, makarinig sila ng mensahe dahil anong hahakbangan nila kung wala silang naririnig? Okay, so sabi rito, and it's a disgrace to mother, a Mother's Day. Oh, disgrace. Huh? For once a year. Well, we don't go to see her, but we'll send her. Ayan ang mga Mother's Day. Padala na lang natin ng bulaklak si nanay. Padala na lang natin pambili ng pansit. Mahalaga sa nanay yung nagkikita kayo. Amen? Oh. A little branch of flowers and that will settle it. That's not mother, my goodness. A real mother is a woman that one that raised you. Yan nagpalaki sa'yo. Yan ang tunay na mother. Pinalaki ka. Inalagaan ka. And you love her. And you see her and talk to her all the time. So ang anak, dapat uusap kayo. You express your love to her all the time. Not just one day in the year. Magsiselebrate ng Mother's Day, doon lang kayo magbabanding. Anong sabi kanina? Every day, ang mother minamahal. At huwag kayong lalaban sa inyong nanay. Kasi, ulitin ko, bawat tatak ng luha ng nanay, delikado kayo. Pag pinaiyak nyo ang nanay nyo, may araw sisingilin kayo ni Lord. Amen? Yun na yung sinasabi ko sa inyo na namalayan ko na lang, wala na akong malay. Okay. Ito. Hear him. Ito, maganda po ito. In the dark lands of Africa, where the Ethiopian women, sa Africa po ito, come to my meetings by the thousands, ang daming mga Africans, babae, lalaki, raw Haitians, blanket natives, who did not know which is right hand or left. So yung mga dumalo kay Brother Branham, hindi nila alam kung ano ang kaliwa o kanan na kamay. Kasi mga, mga uncivilized. Sabi rito, coming with just a little cloth over the front of them. So may sigurang ang babae, may kaunti lang na tabing dito. Yun na yun. So sabi rito, them here on a string around your waist. So meron ditong tali, nilagyan ng maliit na dyan. Their whole body exposed. So labas lahat ang katawan. But when God came down in His power and saved them from sin, no one said a thing about clothes. But when they started to leave the audiences, I stood looking, weeping. Women folded their hands like this to cover themselves so they could get out to put some clothes on. Mga Hitins po yun. Hindi nila alam. Kaya nga hindi sila nagdadamit kasi okay lang sa kanila walang damit, walang malisya. Pero nung mangaraw si Brother Branham patungkol sa pananamit, nahiya sila. Kinubera nila yung
dapat kuberan. Oh, sabi dito. Then we call ourselves civilized. Sila uncivilized. Pero nung marinig nila yung aral, nag-cover sila. Sabi rito, then we call ourselves civilized. We call ourselves Christians with the Holy Spirit. Shame on you. Preaching liberation of women. Ayan. Malaya. Mga Kristiyano pa yan. Malaya, sige. Magpantalon. Malaya, okay lang. Mag-shirt, okay lang. Malaya. Mas matino pa yung mga African. Sa isang mensahe lang, natuto sila. Okay? At marami sa atin na hindi talaga sumusunod sa Diyos. Amen. Shame on you, preaching liberation of women. Brother, we ought to preach liberation from sin. Iyon ang ating ipangaral. Makalaya ang tao sa kasalanan. Hindi dyan. Sa mga bagay na pansanlibutan. Na okay lang. Katulad ng yung aral noon. Na hayaan nyo lang ang anak nyo na magkaroon ng mga experience niya. Experience nila yan kayo. Mag-uminom sila. Hayaan nyo lang. Hello? Hindi po diyan malaya dapat ang Kristiyano sa mga ganyan. Ang dapat nating layaan, kasalanan. Makalaya tayo diyan. Biro mo ito, sabi na, shame on you. Preaching liberation of women. Brother, we ought to preach liberation from sin. God deliver us from all that stuff. Mark of the Beast. Look, a woman is not even so low. She's not even a creation in God. So ang babae po, hindi po nilikha ito ng Diyos. Although kasama sa likha. Kasi ang nilikha lang ni Lord, isa lang. Si Adan. Siya iba, saan galing? Sa tadyang. So hindi po siya nilikha. Kinuha lang yung tadyang ni Adan, ginawang iba. So kaya nga, hindi po dapat hari ang babae. She's a byproduct. After God made the whole creation, He took a piece of a man and made a woman. She wasn't even considered in the original creation. Hindi po siya kasama sa original. Ang original, si Adam. Correctly, she became a helpmate to man. And through there, she's supposed to live for that. So, dapat hindi hari, hindi mataas, helpmate, katuwang. Kung ano sinasabi ng asawa, tuwangan mo, tulungan mo. But today, men are turned around and made her a god. Ayun. So ngayon daw, ginagawa ng Diyosa ang babae. Like Eve was in the Garden of Eden, Adam turned his back on God and went with Eve. Ay, dapat, ikaw, ginawa mo yan, bahala ka. Ako dito kung mananatili kay Lord. Kasi kung ganun ang ginawa ni Adan, eternal pa rin si Adan. Kaya lang, mas ginusto niyang na mas gusto nila, kahit na masama, kahit hindi dapat makipag-girlfriend o boyfriend, gustuhin nilang mag-boyfriend ng unbeliever kaysa sa Diyos. Hello. So yun pong ano dito. But today men are turned around and made her God, like Eve was in the Garden of Eden. Adam turned his back on God and went with Eve. And America, the rest of the world, has turned their back on God
and went with the woman. That's scorching. But that's true. Mas gusto ng tao talikuran ng Diyos. Basta masunod yung gusto niya. Hindi po dapat ganyan ang Kristiyano. Lagi nating titingnan, saan ba sasaya ang Diyos? Mapasaya natin ang Diyos. Amen. Last. With you. Bakit kayo mga lalaki? Ano nangyari sa inyo? Any man that will let his wife clothes like that and smoke cigarettes, that shows what you're made out of. Men, do you know you are the sons of God? Do you not know God isn't? You don't fear God. You fear your wife. So maraming takot sila sa asawa. Sa Diyos hindi. Dapat lahat tayo ilagay natin ang ating mga sarili sa dapat kalagyan. Kasi God is a God of order. Kung tatay ka, magpakatatay ka. Nanay ka, magpakananay ka. Amen. Hindi po boss ang babae. Amen. Ano ang babae? Ano ang lalaki? Ang lalaki po secretary, treasurer. Hello? May mali natin na dapat akong treasurer. No. Babae treasurer yan. Kaya kung nising ko, hindi ako nakikalam dito. Kasi ang babae siya nagbabudget na lahat. Amen. Kaya kung mayroong mag-abot sa akin, ay salamat. Wag may mag-abot. Noong gapo, wala. Pinaubaya ko yung may kay Mrs. Kasi sila ang treasurer, secretary. Amen? Man, do you know you are the sons of God? Do you not know? God isn't. You don't fear God, you fear your wife. That's right. Broken cisterns, Hollywood nonsense. Ulitin ko po, bawat isa sa atin mahalaga. Ang tatay mahalaga yan sa tahanan. Kung walang tatay, kasi sila po yung breadwinner. At minsan naman yung babae tumutulong. Lalo kung walang trabaho yung lalaki. So, okay lang yon. Amen. So, ang babae naman, meron din siyang papel. Alagaan ang pamilya. Kasi once na ulitin ko ito, ang mga anak po, ipagkatiwala lang yan ng Diyos sa atin. Kaya pag may napariwara dyan, sisingilin ka ng Diyos dyan. Bakit napariwara? Hindi mo sila inalagaan ng tama. Amen. So kaya, iano natin ang ating mga tungkulin. Kayo ng nanay niyo. Kung paanong katuwang ng tatay ang nanay, kayong mga anak, katuwang din kayo ng nanay. Amen. Para sa isang magandang pagsasama mga anak, papala at nagiging maikli ang buhay ng isang anak na lumalaban. Amen. So, mahalin ang magulang. Hindi po ngayon Mother's Day,
Hanggang sa anggan. Mother's Day. God bless. Awit tayo.